Ang pera pwede mo siyang gawing kaibigan, pero pwede rin siyang maging kaaway. Tanong ko, kaibigan mo ba ang pera o kalaban? Pag kaibigan mo ang pera, marunong kang makisama. Hindi mo siya uubusin agad. Hindi mo siya sinasayang. Pero kapag kalaban mo ang pera, lagi kang talo. Ubos ang kinikita mo. Wala kang natatabi at lagi kang nangangailangan. Storytelling tayo. Halimbawa, si Junjun at si Carlo. Pareho silang sumasahod ng 20,000 kada buwan. Si Junjun ubos agad. Bagong sapatos, gadget at puro gimmick. Sa dulo ng buwan, wala ng pera. Minsan pa nga umutang. Si Carlo naman, marunong makisama sa pera. Gumagawa siya ng budget, nagtatabi ng 20% ipon, at nag-i-invest ng unti-unti. Lumipas ang ilang taon, si Junjun, parehong problema pa rin, walang ipon. Si Carlo, may emergency fund, may maliit na negosyo at mas panatag ang buhay. Parehong pera ang dumaan sa kanila, pero magkaibang kwento ang resulta. Dahil ang isa ginawa niyang kaaway ang pera at ang isa naman ginawa niyang itong kaibigan. So ang values o aral dito, kung gusto mong maging kaibigan ng pera, number 1, respeto. Huwag mo siyang ubusin sa wala. Number 2, tiwala. Itabi mo siya at palaguin para dumami pa. Number 3, pagpapahalaga. Gamitin siya sa tama para sa pamilya, kalusugan at kinabukasan. Tandaan kung paano mo tratuhin ang pera ngayon, yun din ang ibabalik niya sa iyo bukas. Kaya kaibigan, piliin mong gawing kakampi ang pera. Huwag mong uubusin agad, pagkustabihan mo at palaguin pa. Dahil kapag kaibigan mo ang pera, tutulungan ka niyang abutin ang mga pangarap mo.